Mga naganap sa probinsya, mga kinala na storya. Dito lang sa Patrol Probinsya. Okay, magandang morning. It's another Saturday. Today is August 12, 2023. Welcome. Dito na naman sa isang episode natin. Ito ang ating palatuntunang Patrolya Probinsya. Siyempre, dito pa rin sa Abante Radio Tabloidista at kami ho ang inyong mga kapatrolya, katabloidista. Ako ho si Ilo Dagos. Bumabati sa inyo na isang magandang morning with my partner. Magandang umaga po at welcome na naman po sa Patrolya Probinsya, Abante Radio Tabloidista. Maghatid na naman kami po ng nagdaang balita nitong nakaraang araw sa inyo sa iba't ibang dako ng probinsya natin. At wag po kayong alis at ihatid. May guest kami ngayon tungkol sa climate change. Oo, mamaya na i-introduce. Alan Belgoño to po. Good morning! Okay, siyempre sa unang bahagi ng ating palatuntunan, paghahatid natin ang mga kalap naming mga balita sa amin ng pagpapatrolya sa mga probinsya. At ngayon sa amin ng mga headline, mahigit na 10 milyong halaga ng shabu na recover ng mga otoridad sa banyo sa isang restaurant sa Quezon Province. Patrol Probinsya. Todas ang isang senior citizen na matapos makuryente habang kinukuha ang kanyang alagang hayop sa bukid ng Paway, Ilocos Norte. Patrol Probinsya. Samantala, nanay na nambugaw sa anak, arestado sa Rizal. Patrol Probinsya. Tinira ng mga kuhol ang isang palayan matapos ang pagbaha dahil sa bagyong Egay sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte. Patrol Probinsya. At 4 na magkakapamilya patay sa sunog sa Bulacan. Patrol Probinsya. Arestado ang isang kawani ng Department of Education dahil sa kasong estafa sa Urdaneta City, Pangasinan. Patrol Probinsya. Okay, narito na ang detalye ng ating mga balita. Simulan natin sa balitaan hinggil dito sa drogang nakumpiska sa restaurant sa Candelaria, Quezon. Mahigit sa kalahating kilo ng hinihinalang shabu ang natagpuan ng isang service crew sa banyo ng isang fast food restaurant sa bayan ng Candelaria, Quezon nitong Huwebes ng gabi. Ayon kay Provincial Director Colonel Ledon Monte ng Quezon Police Provincial Office, tinatayang nasa 511.5 na grams ng shabu na mayroong dangerous drug board value na 3,478,200 pesos at street value na nagkakahalaga naman ng nasa 10,436,000 pesos. Ang nadiskubre na iniwan na lamang sa isang basurahan sa Mang Inasal Restaurant. Ayon kay Monde, posibleng i-deliver ng mga hindi nakilalang suspect ang droga sa kanilang mga kliyente sa Quezon at ang bisinidad ng fast food ang pick-up area. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, pumasok sa nasabing restaurant ang ilang police patroller upang kumain na posibleng ikinatakot ng mga suspect naging dahilan kung bakit iniwan na lamang ang nasabing kontrabando. Nire-review na ng mga otoridad ang CCTV footage mula sa nasabing restaurant upang matukoy ang posibleng pagkakakilanlan ng mga suspect na nakaiwan sa nasabing kontrabando. Maaring siguro mga kwanto i-deliver, maaring nakatunog siguro yung mga suspect. Hindi nga partner, aksidente yung nangyari. Siguro medyo nakatunog, kaya iniwan. Kasi wala namang operasyon doon partner sa mga oras na yon. Yun Oo, nagkataon lang itong mga iniwan. Iniwan. itong mga itong mga ilang nagpapatrolyang pulis Kaya natakot siguro yung mga suspect na ma-intercept sila. Pumasok doon sa restaurant itong mga pulis para kumain. Ayun.
Siguro natakot itong mga kung sino man yung may dala ng suspect at akala siguro operasyon ng pulis Oo. itilapon sa basurahan. Nabulaga. So, titigil ba yun siguro pagkatapos maitapon sa basurahan, sumipat na. Okay, iniwan na Kanya-kanyang pulasan na. Oo, 10 million, sayang, laki ng halaga. Oo nga. Siguro sinasabi ng mga nako kung alam lang natin na hindi naman pala operasyon yun at yun pala naman kakain lang yung mga pulis. Oo. Ayan. Pasalamat naman itong si Colonel Monte dito yung Provincial Director ng Quezon dahil dito sa mga staff nitong restaurant dahil na-preempt. Oo. Nung makita kasi yung malaking halaga ng shabu, agad pinagbigay alam sa pulisya. Kaya't na-recover yung at hindi na nabalikan. Siguro kung hindi siguro nag-iwan hindi natin masabi, baka nag-iwan ng isang lookout doon itong nag-iwan noon at wala pag umalis na yung mga pulis saka babalikan. Ang ginawa naman ng mga staff nang makita na meron doon na kahina-hinalang bagay doon sa kanilang basurahan, pinagbigay alam sa pulisya na kaya mas maganda pa rin yung police visibility sa street visibility. Napigilan itong sabi sanang mabibiktima nitong nasa ilan ba yun? 511 grams na 10 million, malaki yun, partner, ha? Pero street value niya 3 million lang. Pero kapag ito napapunta na sa mga buyer, naikalat na aabot sa 10 million ang maging halaga nito sa mga market na sa mga tulak na kanilang pagbibigyan sana nitong illegal na Patrol Probinsya. Okay, sa kabilang balita, todas ang isang senior citizen na matapos makakuryente sa nakalaylay na live wire habang kinukuha ang kanyang alagang mga hayop sa bukid ng Barangay Baksil, Pawaya, Ilocos Norte, kamakalawa ng hapon. Kinilala ng Pawaya Police Station ang biktima na si Rogelio Cawagas, 69, magsasaka ng nasabing barangay. Ayon kay Pawaya Police Station Chief of Police Police Captain Sigma Benigno, bago ang insidente, pumunta ang biktima sa kanilang bukid para kunin ang kanyang mga alagang hayop na nakapastol para umuwi. Sa kanyang pag-uwi, ayon sa opisyal, aksidenteng nahawakan ng nakalaylay na electric post live wire na napulot naputol nung nagdaang bagyo. Agad na isinugo sa ospital ang biktima, ngunit siya ay dead on arrival dahil sa 3rd-degree burn sa kanyang katawan. Patrol Probinsya. Kaya aksidente, alam mo kasi partner, sa Ilocos hindi natin alam dahil sa mga nagdaang bagyo, kung anong mga pinsala na nagawa nito. Yun nga, pumunta yung senior citizen para kunin lang yung pinastol niyang mga hayop para iuwi. Malay ba natin na may nakalaylay doon na live wire pala. Ang mali naman, sana i-check ng mga electric company before the calamity, before the bagyo, tinicheck na nila kung alin ang mga naputol, natumba, mga electric post. Nabanggit ba partner doon sa report kung ito ay mainline o pag-aari pa nitong mga electric? Pag-aari ng, hindi ko na binanggit sa istorya kasi pag-aari ng Ilocos Norte Electric Corporation ang naputol na live wire. Kasi meron kasing mga insidente naman na yung mga ang sakop lang nitong halimbawa mga electric cooperative, lalo na sa mga cooperative mayari, ay hanggang doon sa kanilang mainline lang, at yung mga papasok sagot na yun ng may-ari nung bahay. Yung loob ng bahay.
Kaya lang, pag nasa kalsada yon at nasa poste, nasa public... Kasi partner, nagpapakabit nitong mga extension wire na, yung extension pasok, alam ba, may 3 bahay doon sa patungo doon sa naturang lugar na yon, yun ang may, sila lang nagpapakabit doon. At ang sakop ng ang metro ay nandoon sa labas. Hanggang doon lang ang sakop nitong mga electric cooperative. Yes. Ngayon, kung itong lumaylay na kable na ito ay pag-aari na nitong mga nagpakabit na doon sa looban, siguro nasisigurado ako bukid yan, looban yung... ayon sa report, partner, ang nakalaylay na nakakuryente doon sa biktima, nasa labas, nasa bukid kasi siya Oo. Nasa main line, nasa poste ng electric post, nahawakan. Kasi nakalaylay, Oo. Kaya we consider na itong electric line na ito ay pag-aari ng electric company. Okay, siguro dapat imbestigahan kung sino talaga ang nag-aari niyan. Yes. Kung ba ay sakop pa nitong cooperative na may-ari ng nagsusupply ng kuryente doon. O doon sa mga residente na nagpakabit nitong extension mula doon sa main line ng cooperative. Patrol Probinsya. Sa iba pa nating mga balita, na aresto ng mga otoridad ang isang babae na umano ay nambugaw sa kanyang mismong anak sa Rizal. Ayon sa Rizal Provincial Office, dakong alas 9 ng Miyerkules ng gabi ng matimbog ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit at iba pang enforcement ng Rizal PNP ang 51 anyos na suspect na kinilalang si alias Gina sa operasyon sa Barangay San Juan sa Taytay. Inaresto ito sa bisa ng 3 warrant of arrest para sa kasong qualified trafficking at walang nakarekomendang piyansa. Base sa mga reklamo laban dito, isa sa naging biktima ng suspect ay ang kanya mismong minor de edad na anak na ibinubugaw nito sa prostitusyon at isinasalang din sa pornography at sexual exploitation. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Taytay Police Station at inihahanda na ang kaso laban dito. Patrol Probinsya. Mantakin mo yun, partner, sariling nanay ang pinagkakakitaan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pambubugaw at iba pang mga may kinalaman sa baka meron pa dito sa online, prostitution at saka pornography. Naku, talaga naman. Wala kang sound, para nakamute ka, partner. Okay na. Sabi nga partner, walang ina na hindi gagawa ng maganda sa kanyang anak. Baliktad yata yung nangyari. Oo nga. Mantakin mo na, halip na siya ang magtatanggol doon sa kanya. Humikayat sa kanyang anak para sa magandang kinabukasan. Siya ba ang nag-yurak sa kanyang sariling anak? Dito. Meron palang mga magulang na ganito. Nako, talaga naman. Oo. Ayun, mabuti na lang at natimbog na ito at walang piyansa. Oo. Dapat lang. Kung ako nga, mahirap na, partner. Okay, partner, sige, ibang balita. Okay! Sa ibang balita, sinira ng mga kuhol o golden snail ang isang palayan matapos ang pagbaha dulot ng bagyong Egay sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte, ayon sa Ilocos Norte Agricultural Office. Sa report, ayon sa ahensya, makikita na ilang hektarya ng pananim na palay na halos maubos ang tangkay ng mga palay dahil sa pamimeste ng mga kuhol. Dahil dito, persahang inani ng mga magsasaka ang kanilang pananim na mga palay at pinatutuyo na lamang para maiwasan ang pagdami ng mga golden snail. Ayon sa ahensya, ilang araw na nakababad sa tubig baha ang mga pananim sanhi ng mga madaling pagdami ng mga kuhol. Samantala, ayon sa Marcos Local Government Unit,
aabot sa mahigit 49 million peso ang pinsala ng agrikultura dahil sa nagdaang bagyong Egay. Patrol Probinsya. Ayan, nagkadoble-doble ng problema sa Ang ng dami, mga kung hindi nasira kuhol, golden snail, nasira na ng kalamidad, oo, may tiniste mga, pa yung ibang mga oo, mm. kaya nga, ang mga magsasaka, yung nakikita ko sa Facebook, Hmm. kawawa ang mga magsasaka dahil sa nagdaang bagyo. Di bale at may pangako naman itong ating pinakamamahal na Pangulo, lalo na't dyan sa kanyang probinsya mismo nangyari itong Oo, oo. kasira ng mga nitong mga pananim nila. Mm. Ayun, sa ang Ilocos Norte pala yung ano. Sa Ilocos Norte din pala itong mga palayan. So, Mm. palagay ko naman Sa, matutuloy sa may Marcos, ay, sa anong probinsya? Tama, Marcos, bayan ng Marcos. may bayan bang Marcos sa Ilocos Norte Oo. mismo? Ang presidente natin ngayon, BBM, di ba, Marcos? Oo. Kaya gusto na lang ang ginagawang pagtulong ng ating pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi lamang sa Region 1, Ilocos Sur, Ilocos Norte, kung saan nasalanta ang mga bagyo ay tinutulungan ng pamahalaan. Okay. Patrol Probinsya. Samantala, ibang mga balita pa natin, nasawi naman ang 4 na miyembro ng pamilya sa sunog na tumupok sa kanilang bahay sa El Pueblo del Rio Subdivision sa barangay Caypumbo sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection Region 3, natrap ang mga biktima sa loob ng kwarto sa ikalawang palapag ng bahay na sumiklab dakong alas 3 ng madaling araw. Kinilala ang mga nasawi na mag-asawang sina Roy at Marie Lozano, parehong 39 anyos, at ang kanilang mga anak na isang 13 at isang 12 anyos. Nakaligtas naman ang lalaking kasambahay ng mga ito na natutulog sa ground floor matapos makatakbong palabas nang maramdaman ang mainit na apoy. Agad itong humingi ng saklolo sa mga kapitbahay, balit mabilis na lumaki ang sunog at hindi na nakalabas ang mag-anak. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, sa ground floor nagsimula ang apoy at mabilis na kumalat patungo sa second floor kung saan sama-samang natutulog ang mga biktima. Agad na sumaklolo mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, balit hindi na rin nagawang makalabas ng mag-anak dahil sa mga grills ng bintana ng bahay at tupok na ang buong unang palapag. Mag-alas 4 ng umaga nang ideklarang fire out ang sunog at umambad ang mga labi ng biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan at pinagsimulan ng sunog. Probinsya. Yung tinatawag natin na disgrasya. Oo. Sana ay Akalain mo partner, 4 na buhay agad ang nasawi dahil lang sa sunog. Sabi nga nila manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Kaya't importante pa rin kasi typical sa ating mga Pinoy na ang ating mga tahanan pinapalagyan natin ng grills. Okay. Partner. Sa provision ng National Building Code, dapat meron tayong fire exit. Kung meron grills, open ang grills. Oo. Gaya nung nangyari noon sa Manila, sa isang hotel na may grills, pero sarado naman. Hindi makalabas yung sunog. Hindi naman sila sa sunog, kaya lang suffocated. Namatay sila sa sunog. Dapat kasi ang design ng bahay natin hindi nakapix yung isang bahagi ng grills. At ito yung nabubuksan. At kung natatakot sa magnanakaw, pwede naman itong lagyan ng padlock. Pero kinakailangan visible lagi yung kinalalagyan ng susi. Para kung ano man ang mangyari, mabilis mo makukuha yung susi. Katulad nga ng incident ng ganito. Nako, ewan ko ba naman sa ating mga building officials. At sa bagay, kapag nagpapa-approve
ng occupancy ang isang bagong gawang bahay, karaniwan minsan to wala pang grills na nakalagay. Saka pa nila Yes. dinadagdag yung grills. Kaya tayo mga kababayan, wag mo nating kalimutan, importante ho yun. Kung tayo ho man ay takot manakawan at baka nga mapasok dahil iba ho kasi dito sa ating bansa ang kapag nakakalaman na pwedeng pasukin yung ating bahay at walang mga grills, magnanakaw naman ang ating kalaban. Okay. Mm. So, kahit magpalagay tayo ng grills, katulad nga ho ng sinasabi namin kanina, na importante mayroong exit ho yung Fire inyong exit. building. At yan ho Diba, ay nasa ginagawa national building. ginagawa ng BFP yan na nagche-check sila ng Mm. mga Hindi, bahay, mga store, kalimitan mga kasi chine-check naman ng mga mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, itong mga commercial establishment natin, hotel, mga inn, ganyan. Pero yung mga private na bahay, hindi na yan oo. pagkatapos ng inspection nila, kapag nag-apply ka ng occupancy permit, yun lang ang kaisa-isang beses na pagche-check kung meron bang mga fire exit itong mga bahay natin, itong ating mga tahanan. So, Yun. nasa atin na yun mga kababayan kung dapat talagang nararapat nalagyan natin ng mga emergency exit itong ating Oo. At magkaroon na rin tayo ng anti-fire equipment sa ating mga gaya ng fire yung extinguisher. Oo. required dyan na magkaroon kahit Oo. yung sa mga alam ko mandatory yan sa mga mandatory sa mga public establishment yan. Oo, establishment lalo na sa mga Pero kainan, mga may nagluluto na pero itong nangyari kasing ito, madaling araw, natutulog yung mag-anak. Oo, at sila nasa second floor, sa ground floor nagsimula. Nung makita malaki na, hindi na sila makakababa, wala na silang dadaanan sa baba, sa ground floor. At wala rin namang exit na doon sa taas. Naku, nakakalungkot pang pangyayari. Anyway, nakikinig po kami dito sa pamilya po. Pamilya na yan ng isang pamilya ng taga dyan sa Santa Maria, Barangay Kaypumbo, dyan sa Santa Maria, Bulacan, dito sa kalunos-lunos ng trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Abot po namin mula po dito sa Abante Radio Tabloidista, ang amin pong taus-pusong Patrol Probinsya. Okay, sa Pangasinan, kalaboso ang isang empleyado ng Department of Education matapos siyang maaresto sa kasong estafa sa Barangay Anonas, Urdaneta City, Pangasinan noong Martes ng umaga. Kinilala ng Urdaneta City Police Station ang suspect na si Emeruth Eligado Paraino, 30, isang DepEd Administration Officer ng Barangay Bulauin ng nasabing syudad. Sa ulat, ayon sa pulisya, sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Anthony Prince M. Tumines ng Municipal Regional Trial Court, 1st Judicial Region ng Urdaneta City, ang suspect ay inaresto umano sa kanyang bahay. Ayon sa record ng pulisya, si Paraino umano ay kumuha ng pera sa kanyang mga kasama sa trabaho, ngunit hindi na ito magbayad. Nakakulong ngayon ang suspect sa pulisya at kasong estafa. Ang ipinataw sa kanya na may piyansang 18,000 para sa kanyang temporaryong paglaya. Patrol Probinsya. Kaya hindi naman, isa kang empleyado, especially premiadong departamento ng isa ng ating pamahalaan. Tapos masasangkot ka sa kanya. Wala bang kaisipan yun ng mga ganyan mga teacher? Hindi ko alam kung teacher o administration officer ng Department of Justice. Malamang ito, partner, non-teaching personnel ito ng department. Oo nga eh. Oo. Ewan ko ha. And, sana naman hindi wag na lang tularan yung mga ganitong
ehemplo. Oo. Yan. Oo. Kaya nga pala mga kababayan, ngayon ho ay kahapon, official na hong inilunsad. Ito hong Brigada Eskwela ng mga teachers. At samot-saring problema katulad ng ating naging sinasabi ng ating naging guest partner nung nakaraang linggo. Oo. Sana itong Brigada Eskwela ay isang simpleng pagtutulungan na lamang ng Yun. iba't ibang Oo, kanya. Ang Brigada Eskwela kasi natin nung araw, kanya-kanyang tulungan ng mga parents and teachers. Magkumpuni ng upuan. Ewan ko ngayon kung umiiral pa kasi nitong mga nakaraan itong Brigada Oo. Eskwela ginawang contest. Pagandahan ang magiging resulta at kinakailangan na sangkatutak na report yung isasabit mo sa mga field office ng DepEd. Mga magpapaligsahan, aayusin nga yung eskwelahan na papasukan ng mga anak natin. Para kumanda. Bakit ba magpapaligsahan? Ano yung contest? Yun nga yung pinag-uutos ng mga higher ups ng sa DepEd. Gawing contest ito, pagandahan. Kaya naman itong ibang mga teacher para makakomply, ayun, kandi magkanda ugaga ng pagsusolicit, sila tuloy napapasubo sa mga solicitation sa mga iba't ibang mga stakeholders para lamang isagawa ng maayos yung kanilang Brigada Eskwela. At sana naman partner, ang gawin nila dyan ay kaya nung araw na ayusin na lang, wag nang makikialam sa mga panahon na natin na tayo ang nag-aaral. Mga estudyante ang naglilinis. Magulang, estudyante, teacher, nagtutulungan yan para ayusin yung naging... kasi nagbakasyon din. Malaking damage ng mga eskwelahan. May budget naman ang LGU dyan. Yung ano bang ginagawa ng school board. LGU School Board. At dapat sila yung mga magkukumpuni kung may mga kasira, may mga... dapat kumpunihin doon sa school. Abay, iaasa ho dito sa Brigada Eskwela, mga kababayan. Kaya naman ang mga teacher ang namomroblema, tuwing na lamang 1 week bago magpasukan, ay mga teachers ang namomroblema. Yes. Isa pa naman problema. Hindi dapat na problema dyan Dapat ang tulong-tulong dyan para sa... pero problema nila, kasi inuobliga sila ng higher official nila. Oo, yun ang problema ng mga teacher, hindi naman maaaring hindi sila susunod kung ano yung pinag-uutos ng kanilang mga opisyal. Ano dapat gawin dito dapat sana simple lamang na Brigada Eskwela. Okay. Bueno. Depende nga kaya sa Vice President Sara yan at siya rin ang Secretary ng Department of Education. Okay, yan ho, naging kabuuan ng amin hong mga pagbabalita dito sa ng ating Patrolya Probinsya. Sa amin hong pagbabalik, baka makakasama na ho natin ito hong atin hong magiging guest ngayon. May kinalaman ho sa usapin ng kalamidad at sa klima. Wala hong iba kung hindi itong si Commissioner Albert de la Cruz. Magbabalik ang Patrolya Probinsya sandali lang. Mga naganap sa probinsya, mga kinalap na storya. Dito lang sa Patrol Probinsya. Mga naganap sa probinsya, mga kinalap na storya. Dito lang sa Patrol Probinsya. Mga naganap sa probinsya, mga kinalap na storya. Dito lang sa Patrol Probinsya. Partner, ang oras natin, alas 8:35 ng umaga. At sa second part ng ating program, pero try natin, kung hindi man makalive, tawagan ko sa telepono. Oo. Okay. At ihatid natin. Okay, tayo ho'y dadako muna dito sa usapin ng climate change. Okay, tungkol sa kalamidad sa
ating pagbabago ng klima na alam nyo mga kababayan, nakontak mo na ba partner? Kontakan mo na. Sandali partner Okay. Sige, Alam nyo ho mga kababayan, itong climate change, nagdudulot ho ito ng maraming malalang epekto ho sa ating kapaligiran. Kasama na ho ang epekto nito sa ekonomiya, kalusugan ng mga tao, at iba pa hong aspeto. Okay. At ang pinakamalalahong epekto nito, kasama na rin ho dito sa climate change, ito hong pananalasa ng mga kalamidad. Dahil ho sa climate change, nagbabago na ho ang ating mga ang ating panahon. Nariyan ho matitinding pag-ulan, malakas na bagyo, ang level ng ating mga karagatan tumataas, mga malalakas na pag-ulan, yan. hello sir. Nagpunta lang po kami kasi wala naman kayo kanina sa... Oy, partner nandito na yung guest natin, si Commissioner De La Cruz. Oo. Sir, pwede pa kayong mag-live live sa binigay kong kwad kanina, link natin? Phone patch po, phone patch. Okay, kung phone patch, okay lang sir. Opo. Okay, sandali po at wag nang bibitawan yung telepono sir. Opo. Okay, partner, nakausap na natin ang ating guest. Siya ang kasalukuyang membro ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Siya rin ang isang pollution control specialist. At siya rin ay isang lisensyadong environment planner. Isang renewable energy practitioner, occupational and safety health specialist. Mga katabloidista, ang ating padauhin si Climate Change Commissioner Albert P. De La Cruz. Welcome, sir! Ay, magandang umaga po sa aming alam. Oo. Sa ating mga pinapakinig po. Oo, kasama ko po yung aking partner, si Ilo Dagos. At welcome para magbigay muna kayo ng pagpukay sa ating tagapakinig at tagapanood ng Patrolya Probinsya Abate Radio Agbilista, sir. Opo, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na rin yung ating mga iba't ibang mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, first question ko po, yung nangyaring bagyo kanina, nung nagdaang araw, sinalanta niya ang northern part ng ating bansa. Ano ang precaution dito? Ano ang dapat nagawa ng gagawin ng climate change sa atin dito? Ano ang nagawa ng climate change dito? Actually po, ang pangunahing mandato ng ating tanggapan sa Climate Change Commission ay ang tinatawag na mainstreaming of climate change sa iba't ibang governmental policy. At kasama na po dito yung ating mitigation issue at yung adaptation mission for our country to become a resilient after middle income country. Ang ibig sabihin po nito mainstreaming. Itong climate change ay ipakilala ang mga climate change sa iba't ibang programa ng ating pamahalaan mula nasyonal hanggang lokal, hanggang barangay, hanggang sa mga negosyante. At hanggang sa tinatawag nating whole of country, whole of nation approach, at whole of community approach. Meron din po, yung tinatawag na mitigation na kung hindi man lubusang maiwasan, maiksan o mabawasan ang pinsarang dulot ng pagbabago ng klima. At pangatlo, yung tinatawag nating resiliency na darating ang panahon sa pamamagitan ng resilience program, hindi na tinatablan
Yeah. ating mga mamamayan at ang ating bansa sa bandang dulot ng climate change. At bagamat may climate change, tuloy-tuloy ang pagunlad ng ating ekonomiya at tuloy-tuloy din ang pagunlad ng ating mga mamamayan bilang at ang ating bansa. At ganoon din po, nakatanong din po dito yung tinatawag na pakikipag-ugnayan at negosasyon sa ibang bansa tungkol sa climate negotiations sa ating international na pakikipag-ugnayan. Sir, Yes, sir. sige, sige, partner. Nais ko lang kumustahin kay Sir Albert. Sir, kumusta na po ba ang kalagayan ng ating bansa kung pag-uusapan po ay ang climate change? At ano na po yung mga pinakagrabing epekto nito sa ating bansa? Ano na po yung mga problema dinudulot nito sa ating bansa? At sa kasalukuyan, alin po yung mga pinaka-apektadong mga lugar na dito sa ating bansa nito pong climate change? Actually, ang kalagayan ng ating bansa ayon sa World Risk Index, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-malala ang pinsanang dulot ng climate change. So it's considered to be one of the most vulnerable country all over the world. Ano? Ito'y dahil ang ating bansa, katulad ng malalaman natin na isang archipelago o island nation. Ano? At tayo ay nakalokasyon sa Tropic of Cancer na tinatawag. At mayroon tayong tinatawag na natural depression of the earth. O yung nakalubog talaga ang Tropic of Cancer dahil nasa gitna tayo at ang gitna ng globo dito ay mayroong natural depression dahil sa pag-ikot ng mundo at ang mundo ay umiikot sa kanyang axis at sa kanyang pag-ikot yung gravitational force ng mundo ay nakadika ng natural depression. Kaya kung saan mababa, doon nagtutungo talaga ang tubig. Katulad na malalaman natin, tutungo ang tubig kung saan mababa. Kaya ang North Pole, dahil sa global warming, tuloy-tuloy ang pag-melting or ano ba sa Tagalog o melting? pagtunaw. Yeah, pagtunaw ng yelo sa norte at ang yelong natutunaw ngayon tutungo sa natural depression ng mundo kasama sa nagkakaroon ng pinsala ay ang Pilipinas. So, ayon sa mga sa IPCC at sa mga eksperto, by 2050, karaniwan ang mga ating mga coastal area, ang mga local government natin na nasa baybaying dagat, magkakaroon ng increase in sea level. Kaya ang ating mga nakatira sa mga baybaying dagat, kailangan ay wag nang magpatayo ng mga tinatawag nating permanent structure for human settlement. Dahil ang mga lugar na yan ay magkakaroon ng mga pagbaha. So, pipigilan nyo, sir, ang pagtayo nila? Actually, hindi naman talaga sila dapat magtayo sa tabing dagat dahil yan ay, ang tawag natin yan ay mga it belongs to the humanity. Yan yung tinatawag na kamukha nung ginawa ni Pangulong Duterte noon. Dating Pangulong Duterte sa Boracay, yung salvage zone na tinatawag. Yung 20 meters. Marami pa daw po at ewan ko kung gaano katotoo yung mga Doon oil sa kabilang spill side, dito sa mga hotel ng Ross Boulevard. Ibang ano naman po yan, ibang usapin yan, yung mga tungkol sa pollution na dulot ng mga hotel. Kailangan maglagay sila ng kanilang mga filtration facility at mga tinatawag nating SDP or sewerage treatment plant. Sir, sinasabing isa sa mga posibleng epekto nitong climate change ang pagtaas ng ating mga sea level. Okay, partner. Okay na po. Partner.
Yan. Hello, sir. Ako, yun po Okay, yan nadinig ang po. nagtatanong ang kaibigan natin pero hindi ko narinig. Sige. Sige, Okay. partner. Kasi ang sinasabi, isa sa mga epekto nitong climate change sa pagtaas ng antas ng ating sea level. Kapag ba ito, sir, nagpatuloy, parang nakita ko doon sa isang forum ninyo, ay naging topic ito sa forum ninyo, doon sa itong sinasabing kapag ba tumaas itong sea level natin dito sa Pilipinas, marami ba sa ating mga kababayan ang posibleng malunod or ibig sabihin, literal, yung maapektuhan nitong pag-abot ng pagtaas ng antas ng tubig, ng sea level, pag-abot sa mga kabahayan? Marami talagang malulunod kung sila titira sa dagat o malapit sa dagat. Actually, ang mga yan, tinatawag na mga permanent danger zone, ano? Sa ating mga kababayan na nakikinig, kung tayo nakatira malapit sa dagat, nandun tayo sa 20 meters plus 5 na tinatawag. Ang 20 meters plus 5, ito po'y magsisimula doon sa average by and between the high tide and the low tide. Kukuhain mo doon at pagkatapos papunta sa tuyong lupa. Kailangan after 20 meters, pagdagdag ka pa ng 5 meters. After that, doon pa naman pwede magtayo ng settlement. Pero ang harapan ng dagat, hindi rin naman dapat tayuan ng pabahay. Ang maaari dyan ay yung mga tinatawag nating mga light structures for tourism purposes. Ang ating panukala, yung lugar na yan ay kailangan for non-human settlement. Human settlement should be situated na mas malayo sa dagat. Dahil nga, bukod sa rising sea level, mayroon pa rin problema na dulot ng mga iba't ibang uri ng climate vulnerabilities. Kamukha ng cyclone, kamukha ng storm surge. Kaya, huwag na nating ipilit ang hindi pwede. Dahil buhay at kabuhayan ang nakasalalay. At walang pinipili yan, walang mayaman, walang mahirap, bata matanda, may ngipin o wala. Kapag ng gobyerno, sundin lang, hindi po tayo mabupinsala. Okay. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga nakikinig at nang nanonood po dito sa atin, alam po naman natin ito pong climate change, ito po ay international problem, hindi lamang po ito ng Pilipinas. Pero sa sitwasyon po ng ating bansa, baka itong ating mga kababayan hindi alam na tayo nakakapag-contribute na kahit papaano dito po sa tinatawag natin na climate change. Ano po ba, sir, ang mga pangunahing dahilan itong pagkakaroon natin ng climate change para po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ang pangunahing dahilan po, ayon sa mga scientifico, o yung tinatawag natin Intergovernmental Panel on Climate Change, ay yung tinatawag na anthropogenic activity or human activity. Ano yung mga human activity ito? Yung industrialization at paggamit ng fossil fuel or yung paggamit ng purudo, paggamit ng coal, paggamit ng uling, panggatong sa ating na power plant. Ganoon na rin yung walang hapas na pagputol ng puno at yung pagtapon ng basura, paggamit ng landfill. Ang landfill ay nagpapainit ng mundo dahil ito po ay bumubuga ng methane, ng carbon dioxide. At iba't iba pang uri ng mga pag-abuso sa ating kalikasan. Kaya kailangan po bigyan ng magandang trato ang ating kalikasan upang hindi ito magalit. At kapag nagalit ang ilang kalikasan, babalikan po tayong mga tao. Kumbaga, sa basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Okay. Opo.
Oo yan. At kailangan mayroong wastong pagtapon ng ating mga basura. Kamakailan, sir, nagkaroon yata ang itong Climate Change Commission at saka itong mga private sector at pati ho itong ating mga LGUs tungkol ho dito sa isang summit o pagpupulong hinggil ho sa mitigation o kung paano kung paano ang gagawing mga hakbang dito ho sa ating bansa para ho kahit paano mabawas-bawasan ho itong mga sinasabi ninyo na dahilan ng ambag natin sa climate change. Ano na po ang nangyari? Ano na po ang naging programa ng ating pamahalaan katuwang ho itong mga private sector at mga iba pang mga stakeholders dito ho sa ating bansa? Opo, at ang ating pong ginawang pagpupulong ay nagkaroon po ng magandang resulta dahil nagkakaisa ang ating mga lokal na pamahalaan, ang mga iba't ibang stakeholders kasama ang akademya at ang ating mga industriya, mga negosyante na kailangan talaga magkaroon ng whole of nation and whole of community approach. At nagkakaisa na kailangan ang lahat ng mga lokal na gobyerno, lokal na pamahalaan ay maipasa na at magkaroon ng revision ng kanilang mga local climate change action plan. At kailangan ng ating mga malalaking mga negosyante ay magkaroon na rin ng tinatawag na industry climate change action plan. At magkaroon ng klaro, malinaw na decarbonization pathway by 2030, 75% decarbonization pathway, at by 2050 ay magkaroon ng net zero carbon. At yan ang ating commitment. Tayo ay mayroong commitment sa international community, sa United Nations, na by 2050 ay maging net zero carbon country tayo. Yun. Okay, sir. Alam namin naman kayo po ay nabanggit niya kanina ni partner Ala na kayo daw ay isang environmental planner. Planner, Sir, oo. Sir, ito ngayon yung didiskusyonan dito sa nakaraang bagyo. Ito hong pagbaha ng malaking bahagi ng Bulacan, Pampanga, kasama na yata ang Pangasinan. Ito raw hindi dulot nito hong mga pag-ulan at ng mga tubig na galing sa mga kabundukan natin. Kung hindi ito ay galing sa ating mga dahil sa pagtaas ng antas ng ating dagat, Yes. isinisisi dito ho sa mga reclamation area na ginagawa. Okay. Sa inyong sariling opinion bilang isang environmental planner, ano pong masasabi niyo dito, sir? Isa po po, sir, sa Dagupan City. Alam naman natin na ang Dagupan City is swamp city, swamp area. Lalo na pag bumabaha, hindi cost ng tubig ulan, kundi nag-overflow o kaya nag-high tide sa karagatan dahil alam naman natin na ang Dagupan City ay napapalibutan ng mga dagat. Opo. Sa isa-isahin po natin, una, yung sinasabing ang pagbaha. Ano nangyari sa Central Luzon area. Ako po ay ang ating native topic sa Pampanga. At ang ating Pangulong Marcos tumo sa aming probinsya upang kanyang personal na makapulong ang ating mga lokal na namamahala to the local government units. At mayroon nga pong panukala ang ating mahal na Pangulo na nagkaroon ng tinatawag na water impounding area. Ang tinatawag na water impounding area, yan ay ang pangmatagalang solusyon sa ating problema tungkol sa pagbaha. Hindi lamang sa Pampanga o sa Central Luzon, kung hindi, pati na rin sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Tama po kayo, kamukha nga ng
Tagupan, ano? Mhm. Yan yung mga tinatawag na mga natural depression of our country or yung mga lugar na kung saan considered to be a catch basin. Now, Mhm. sa lahat ng mga lugar na considered to be catch basin, yung upstream, yung mataas, bago ang catch basin, yung mataas na lugar at mayroon din tinatawag na natural depression bago yan bumaba sa Mhm. downstream, maaring magkaroon ng tinatawag nating water catchment facility Mhm. o ang tawag talaga ay yung tinatawag nating total water ecosystem. Mhm. Total water ecosystem, yan talaga ay ginagamit upang magsilbing fine-tuning of equilibrium of the water by and between the downstream and the upstream. Dahil ang tataluyan ng tubig, yung river Mhm. between the upstream and downstream ay masikip. Mhm. Masikip, kaya nag-overflow at ang overflow na yan ay yung baha. Okay. Ngayon, madalas mas malaki ang nasa baba kaysa nasa taas. Yes. Kaya nag-overflow. Okay. Kasama na po dito, kasama na po dito yung heavy siltation or yung mababaw na yung mga ilog. Okay? Dahil mababaw ang ilog at pagkatapos malakas ang ulan, anong mangyayari? Magkakaroon ng baha. So anong dapat gawin? Kailangan laliman o kung wala man mang water catchment facility, water impounding facility, or total water environment, gumawa ng mas malaki. Yan. Okay. Kaya ang gagawin po sa Pampanga na panukala ng dating Secretary ng DPWH at ito ay sinusuportahan ng ating Pangulo, ay sinusuportahan din po ng ating tanggapan. At ito po ay makakapagresolba hindi lang sa pagbaha. Pangalawa, kapag tagtuyo at walang tubig, yan ay maaaring magamit as a form of water security for domestic and agricultural or irrigation uses. Number 3, ito ay magsisilbing ecotourism park dahil yan ay lalagyan ng maraming halaman sa gilid. Number 4, ito ay magsisilbing puntahan ng ating mga tao para magkaroon ng tinatawag na physical and mental activities for the mental health of our people, especially during tag-init, during the dry spell. Number 5, gaganda ang socio-economic ng area, activity ng area dahil tataas ang presyo ng real estate. Dahil magkakaroon ng man-made lake at maraming mga negosyante at mga human activity na mangyayari. At ako, mga kasama ay nais ko rin na magkaroon naman ng magandang view ng aking bahay. Okay. Medyo kunting oras na lamang po yung ating nalalabi. Last na katanungan na lamang po siguro kanina doon sa kaugnay pa rin sa una ko pong tanong, hindi po ninyo nabanggit. Dapat po bang ipatigil na ito hong mga reclamation dito sa Manila Bay na alam naman natin siya hong catch basin din, ito hong mga ilog na nanggagaling dito sa Central Luzon. At bakit po kailangan ipatigil na? Ganito po, ang ating tanggapan ay mayroong mandato sa ilalim ng batas na i-require ang ating mga local government unit na magsubite ng tinatawag na Local Climate Change Action Plan. Okay? At dyan sa Local Climate Change Action Plan, it provides the CIDRA or the Climate Disaster Risk Assessment. Titignan natin kung sa ilalim ng kanilang Local Climate Change Action Plan. Una, mayroon na pa silang Local Climate Change Action Plan. Updated pa yan. Kasi dapat at least every 5 years ina-update yan. Ngayon,
kung wala silang local climate change action plan, automatic dapat itigil yan. Kasi wala silang plano eh. Pangalawa, kung mayroon naman silang local climate change action plan, hindi nakapaloob ang land reclamation sa kanilang local climate change action plan at hindi nakapaloob yung tinatawag nating interventions at hindi na nakapaloob yung tinatawag nating assessment, hindi ubra yung mga ganyan nating land reclamation. Okay. Okay. Ayun, sir, salamat. Wala na lamang ho tayong oras. Maraming salamat. Sir. Panalang, Isang minuto. Baka meron kami hindi nasabi sa inyo. May gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan, sa ating mga nakikinig. 1 minuto, sir. Nasa inyo, sir, ang pagkakataon. Wala na ba, partner? Salamat, partner. Nakaputol ka rin na. Hayaan mo na, partner. Okay na. Salamat na lang tayo. Okay, maraming salamat kay Albert de la Cruz. Sir, 1 minuto na lang para sa inyong ahensya, para sa commissioner ng Parking Work, sir. Parking Work, sir. Opo, maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo para sa Climate Change Commission upang tayo makapagserbisyo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Okay, yun ang mga kababayan na nakasama ho natin. Wala hong iba kung hindi ito pong si Commission on Climate Change Commissioner Albert de la Cruz. At Yes. sayang, partner, sana matagal-tagal natin makapanayam. Kaya nga eh. Next time, imbitahan natin ulit siya sa climate change. Usapan natin, ito hong tungkol sa kalikasan na kulang mo dito ang kalahating oras sa talakayan. Dapat ho dito Okay. Sa bagay, bibigyan ho natin muli ng mga pagkakasaguro sa mga susunod na araw ay ang muli ho ang atin hong gagawing bisita. Ito may kinalaman dito sa kalikasan. Okay. Sa pangalan ho ng bumubuo ng Abante Family, Abante Newspaper, Abante Tonight, at siyempre sa lahat ho ng aming mga social media pages, lalagi ho ninyo yan para ho sa mga nauuna at mga pinaka-eksaktong balita. Inaanyahan po namin kayo. Saka yung men and women natin sa ating opisina. At syempre sa pangalan ho din ng amin editor-in-chief si Ma'am Jenny Lacorte at sa amin hong mga editors na hindi namin isa wala nang oras. Sa amin hong producer dito ho sa Patrolya Probinsya si Sir Alec Paulo Ventusilia. Director, si Direk Edel Guanzon at sa lahat ng aming technical director, thank you sa inyo. Sabi ho inyong mga kapatrolya, ako si Ilo Dagos, muling bumabati sa inyo ng magandang morning hanggang next Saturday. Magbabalik po kami. Thank you. Happy weekend. Bye and love you all. Okay, salamat po ulit sa pagtutok sa Abante Radio Tabloidista, Patrolya Probinsya hanggang sa susunod sa Sabado po. At magbibigay na naman po kami ng bagong mga istorya sa nagdaang araw sa ating mga iba't ibang mga probinsya. Salamat po. God bless. Alan Pergoda po. Mga naganap sa probinsya, mga kinalap na storya. Dito lang sa Patrol Probinsya. Mga naganap sa probinsya.